Hello, good morning. Today, dito ako now sa Manila. Nakakalungkot kasi ako lang mag-isa dito sa bahay, pero wala akong kinakausap. Marami akong gagawin. So, hindi lang ako tambay. So, maka-affiliate ako ng Shopee dito. So, mabibenta ako ng okay. Sana may makapili ito. Anyway, this is me. My name is Esther. So today, meron ako kwento. So, hapon, Saturday, actually, nag-attend ako ng Sunday service. So, marami ako natutunan about sa message ni Pastor Marco. So, parang tinatamaan ako sa mga sinabi niya. Alam mo, ano yung topic? Title is Triumphant Over Temptation. Na makahirap tanggapayan yung temptation na yun. So, diba, yung mga temptation like sexual desire, like yung mga, basta yung mga desire of evil. Hindi mo talaga mabibigila yung kanitong temptation. So, kailangan mo talaga aware kanitong temptation. So, kailangan mo matakambayan yung alisin, kanyan. So, eto, meron akong paboritong Bible verse. Ito, Psalms 119 verse 11 ata. Ang sabi doon na 190 verse 11, hindi ko naka-memorize. Sandali, hanapin ko. Psalms 119 verse 11. Ang sabi, babasahin ko na lang dito sa Bible. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So, naintindihan man natin, very clear naman yung sinabi dito. Store your work in your heart, in your mind. So, para hindi tayo makasala. So, kailangan ilagay sa isip mo, ilagay sa puso mo na gawin atong mga salita na ano yung mga pinigay na mensahe para kay God, para sa'yo. So, alimbawa, so obey your parents, ganito, tapos, ano pa yung iba mga mga binabasa mo sa Bible. So, dapat sundin, ganyan. So, ato, put in your faith, put on Christ in your mind, in your heart, yan. So, eto napakahirap ito gawin as a Christian. So, alam mo ako, I'm 13 years old, so wala pa ako success, wala pa ako achievements, wala pa ako asawa, anak. So, napakahirap, umabot ako ng 38 years old. So, sa mga decision ko sa buhay in the past years, parang may mali ako doon, parang may wrong decisions, ganyan. So, marami akong nagawang kasalanan. So, kahit kanyan, na-realize ko talaga. So, nakik-mature dati kasi easy bata ako lang. Hindi pa ako mature, hindi ako nakik-serious sa buhay, kanyan. So, dito, ngayon ko lang nalaman na gawin itong maging seryoso sa buhay. Kasi yung buhay natin, hindi mahaba. Hindi tayo habang buhay dito sa mundo. Alam mo, short yung buhay natin. Kote-kote na lang yung buhay. Hindi natin alam kung malapit na tayo 16, kukunin tayo ni Lord, diba? So, ayan. As long as you are ready,
as long as maging seryoso sa buhay. So, eto, thank you sa pakikinig. Sana meron kayong lesson na kukuha sa based on my experience. Ano yan, um, based on my story. So, gusto ko lang i-share, ikwento today, this morning. Ayan, so thank you so much. Thank you for watching.